Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong Miyerkules po ng umaga, nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na low pressure area. And as of 3 p.m. ay nasa layo itong 855 kilometers east of southeastern Luzon. Base sa ating analysis, meron itong medium chance or katamtamang chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo sa loob ng 3 araw, specifically pagsapit po ng Friday or Saturday kung saan unti-unting lalapit ito dito sa kalupaan ng Northern and Central Luzon. Itong low pressure area nakapaloob po dun sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. May convergence or pagsasalubong ng hangin na nagmumula po sa may northern and southern hemispheres, and as a result, kapag nagkukumpulan po yung ating mga hangin, nagre-resulta yan sa mga kaulapan at malalakas na pag-ulan paminsan-minsan. Samantala, yung ating ITCZ nagpapaulan po sa malaking bahagi nga ng Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, and Zamboanga Peninsula. Asahan din for the rest of Mindanao ang epekto ng ITCZ, pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, andyan pa rin ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa may silangan. Merong mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa bahagi ng Kabikulan, sa amin dyan sa Quezon Province, maging sa Samar Island at sa Biliran Province. Kaya't mag-ingat sa mga minsan malalakas na ulan na nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies overnight. At may tsansa din po ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Base po sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, inaasahang kikilos po sa susunod na 4 hanggang 5 araw ang nasabing low pressure area pa west-northwest or heading towards northern and central Luzon. So, simula po bukas, aakyat ang bahagya itong low pressure area natin. Kikilos nga pagsapit po bukas dito sa may northern portion ng Philippine Sea. Pagsapit ng Friday, posibleng tumawid dito po sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Then pagsapit ng Sabado and Linggo, nasa may West Philippine Sea na po ito. At pagsapit ng Sunday, lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility going towards southern China. Base sa ating analysis nga, inuulit natin may katamtamang tsansa na ito ay maging isang mahinang bagyo or tropical depression. Kung sakasakali man po ay bibigyan natin ito ng pangalan na Isak o yung magiging pang-4 na po na bagyo for the month of August at pang-siyam naman for 2025. At base rin sa ating analysis, dahil nga ito ay crossing dito sa may northern and central Luzon, pagsapit po ng Friday and Saturday, malaking bahagi ng northern and central Luzon na magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. At dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, western sections of Visayas and Mindanao, mataas din ang tsansa ng ulan dahil merong magbabalik po yung southwest monsoon or hanging habagat na bagamat hindi naman po i-enhance or palalakasin, siyang hahatakin pa rin po nito nga nasabing weather disturbance. Patuloy na magantabay sa ating mga updates, posible pang mabago ang senaryo natin hinggil sa nabanggit na weather disturbance. Bukas naman po, August 21, Ninoy Aquino Day or holiday po. Malaking bahagi pa rin ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan, particularly itong Southern Luzon, Calabarzon, Metro Manila, lalawigan ng Aurora, Bicol Region, Mindoro Provinces, Romblon, and Marinduque dahil yan dun sa trough or outer portion itong low pressure area. Minsan malalakas po yung mga pag-ulan natin. In general, mga light to moderate rains naman. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Magbaon ng payong kung lalabas po ng bahay, knowing na ito ay holiday po bukas. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Umaga hanggang tanghali, may kainitan sa tanghali dahil sa easterlies. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, mataas na rin po ang tsansa ng pag-ulan. Lalo na dito sa may bahagi po ng Cagayan Valley at southern portion ng Cordillera Region. Sa Baguio City, asahan ng temperatura 18 to 25 degrees. Sa Metro Manila, mula 26 to 31 degrees Celsius. At mainit po sa may Tuguegarao bago umulan hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, dito sa may parting Eastern Visayas, mataas na ang tsansa ng ulan umaga pa lamang dahil dun sa trough nitong low pressure area, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa, habang natitirang bahagi ng Visayas at lalawigan ng Palawan, as well as dito sa may western portion of Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region and Northern Mindanao, may epekto po ng southwest monsoon or hanging habagat, kaya't umaga hanggang tanghali, maulap na ang kalangitan at sasamahan po ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, Socsadjen,
Davao Region, and Caraga Region. Umaga, may mga times pa naman po na magiging maaraw, pero pagsapit din ng hapon hanggang sa gabi dahil sa southwest monsoon, asahan din po ang mga thunderstorms. So make sure na meron daladalang payong at laging tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories. Worst case scenario is heavy rainfall warning. Dito naman po sa Puerto Princesa may kainitan pa rin, 26 to 32 degrees Celsius. Sa malaking bahagi ng Visayas, maximum na po yung 29 to 30 degrees. Habang dito sa may Mindanao, sa Zamboanga 24 to 31 degrees at mas mainit pa rin sa may Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon at bukas, wala naman tayong inasahang gale warning or pagtaas ng mga delikadong alon po sa malaking baybayin po ng ating bansa. In general naman, sa malayong parte mula sa Pangpang, kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon, pero posible pa rin umakyat sa 1.5 metro kapag nagkakaroon tayo ng malalakas na ulan or malakas na hangin dulot ng thunderstorm. At para naman sa ating 3-day weather outlook, aasahan pa rin po natin, araw ng Friday, actually malaking bahagi po ng bansa magkakaroon ng mga pag-ulan. Ito nga yung time kung saan nasa may northern and central portions ng Luzon, ang low pressure air na possible nga na maging isang mahinang bagyo. So magiging maulan po doon, malalakas ang mga pag-ulan, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at landslides. And for southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, andyan po yung southwest monsoon or hanging habagat. Kaya't pinakamaulan sa may areas ng Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa area, mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At pagsapit po ng Sabado, yan na yung time na nasa may West Philippine Sea na po, itong minomonitor po natin na sama ng panahon. So Ilocos Region and Cordillera Region, may epekto pa ng either low pressure area or bagyong Isang. And then the rest of Luzon, naasahan pa rin po ang makulimlim na panahon at meron pa rin mataas na tsansa ng ulan, lalo na sa may western sections. Itong Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and malaking bahagi ng Mimaropa. Pagsapit po ng Sunday, that's August 24, aasahan pa rin po ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Northern Luzon, andyan pa rin po ang mga pag-ulan natin sa may Central Luzon, portions of Calabarzon, Metro Manila, down to Mimaropa, habang sa may Bicol Region, mababawasan ng mga pag-ulan, partly cloudy to cloudy skies, at andyan pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsabit din ng Friday, kahit malayo yung weather disturbance, dito sa Visayas, aasahan pa rin po ang maulang panahon dulot ng southwest monsoon. Pinakmang ulan po dito sa may Western Visayas and Negros Island Region, makulimlim, may kalamigan ng panahon. Aasahan din po yung paminsan-minsan mga malalakas sa ulan at mga thunderstorms. So mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit naman ng Sabado, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan, pero mananatili pa rin ang epekto ng habagat sa may Western Visayas and Negros Island. Then pagsapit po ng Linggo, malaking bahagi na muli ng Visayas ang magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan din yan ng mga light to moderate with the times heavy rains dahil sa unti-unting paglakas muli ng southwest monsoon. Then sa bahagi po ng Mindanao, pagsapit po ng Friday, malaking bahagi pa rin ng Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro Region na magiging maulap at sasamahan din ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Pagsapit ng Sabado, tanging dito na lamang po sa may Zamboanga Peninsula or sa Region 9 magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. The rest of Mindanao, asahan ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa pa rin po ng mga saglit na ulan pero most of the time magiging maaraw naman lalo na sa may Caraga Region and Davao Region. Then pagsapit po ng Linggo, andyan na muli ang southwest monsoon na magdadala ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region na meron pa rin tsansa po ng mga light to moderate with the times heavy rains. Ang ating sunset ay mamayang 6:50 ng hapon at ang sunrise bukas is 5:43 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.